Tol, alis mo na ako ah. Bring up pa rin na. Nakita niyo ba yung susi ko? Yan lang tol. Sige mo dyan. Dilim ah. Sira yung ilaw natin oh. Walang ilaw. Tawagan mo muna na si Paring Santos ah. Okay. Hello tol, nasan ka? Nandito ako sa may ano tol, sa may Tay Teresa. Pumunta ako kay Tito. Punta ka muna dito sa amin. Bakit ang problema tol? Tol. Siraan ako ng ano dito eh, yung hindi ko alam, sira yung ilaw namin eh, hindi ko alam kung nawala kami ng kuryente eh. Dito lang sa ano ulit, sa amin, sa ano, 724 Pogi Street. Send mo na sa akin yung address para makabisado ko. Okay, okay, sige. Okay, sige tol. Darating ako mga 5:30 tol. Sige, ingat ka. Sige. Teka lang pre, chat ko lang sige po yun. Para masando na tayo. Sige. Ito na sila. Tol, pakikilig na si Santos, nandun na doon sa kanto eh. Kaya yun? Yeah, kayo ba yung tinawagan ni Kuya para mag-ayos ng... Oo. Ang kapatid ko si Ian Di po yun, ha? Kami din. Saan pwede mag-parking dito, sir? Ito lang yan. Bala ka parking na lang. Ano ba nangyari sa wire? Sir? Hindi kasi umilaw yung ilaw namin eh. Baka ano lang yan, maglo-lost connection or kaya may natapisan ng wire. Ngayon, maaari, double tignan lang natin sa kasama ko. Yung para makasikasagot natin. Sige kuya. So, ang kailangan natin dito palitan, sir, yung mga wire. Kasi which is, ang nakikita natin ang posibleng maging cause of sunog nito, yung mga lumang wire, tapos hindi maayos ng pagka-electrical tape nyo. Kaya tayo nagloloko ilaw sa loob. So, tignan natin kung may palo. So, papansin nyo, wala, no? Ngayon, kailangan natin siya palitan, guys. Teka lang. Teka, parang movie na mesa ko ah. Basi, patulong nga ako tol. Maano yung lamesa gumagalaw eh. Tol, paano nga parang mawa ng ano, sa stall? Ako ka lang to. Gabi ka muna. Sir, ingatan mo yung mga gamit kasi nalaglag ka na. Baka mamaya may tao pa matamaan mo. Pasensya na boss, di na maulit. Medyo nagmamadali rin kasi ako eh. Pasensya na. Ayun guys, yung mapapansin natin sa scene 1 is yung mga unsafety practices na nangyari doon, which is yung pagkalikot niya ng mga wires ng walang gloves. May tendency doon na makuryente siya or mag-rug. And yung pangalawa naman is yung foothold niya, which is yung lamesa na unstable, which is na hindi dapat meron siyang sariling materials. For example, yung ladder na gamitan para mas stable at hindi na kailangan ng katulong para magawa. Yung pangatlo namang napansin natin is yung nahulog na object. So, wala rin siyang tools para paglagyan yung ano, at hindi niya naisip na may tao sa ilalim niya, na hindi niya naisip kung saan niya ilalagay. May tendency na mahulugan yun, no, at magkaroon ng injury. And last, yung hindi siya nakasuot ng proper boots para kung sakaling mahulugan man yung paa niya, hindi siya sasaktan. Ay, may box pa pala dito. Ay, tatawagin ko pala si Owas para mag-badminton. Ay, boss, pabuhat niya ng box na ito doon. Saan box yun? Doon sa likod niya.
Ang likod ko. Kailangan ko ata ng katulong kasi ang bigat na ito. Uy, ayun pala. Sakto yun ah. Kaya Sid! Uy! Bakit pre? Kailangan ko ng tulong kasi yung bigat ng dadaling ko eh. Sige. Sumat kasi yung likod ko. Mali yata yung pagkabuhat ko. Paano ba ginawa akong buhat? Ako naman bubuhat pre. Ganito, pakita ko sa'yo. Yun lang pala pre. Salamat. So sa second video naman, ang mapapansin natin na unsafety doon is yung pagbuhat ng box, which is mali. Dapat upper ng buhat ng box is nakayuko ng ayos. Then dito. Ayun ang tamang pagbuhat ng box para maiwasan din yung pagsakit ng likod. Aray! Wala akong martilyo dito. Bakit na ito? Natatawa ang daliri ko. Sampun, tingin ka ng martilyo. Yan, napita. Ito. Ito. Una nga lang, mali na yung ginagawa mo eh. Ganito kasi, hawakan mo muna yung pako bago mo pukpukin. Aming video, makikita nyo ang unsafety sa paggamit ng tools. Una, hawakan muna ang pako at isentro ang martilyo. Ganito ang tamang paggamit ng martilyo at pako.